Uge, Tita Malu. Before, Before, at some point. Parents ko. Ako dati, pero ngayon si Sarina lang. Hindi niya alam. Akala ni Sarina, lalaro lang siya, pero breadwinning na yung ginagawa. Hindi na siya playing, breadwinning na yun. At Uge, ikaw, no? Oo. How was it? Nung medyo bata pa ako, tapos feeling ko parang, bakit naman ako, di ba? Talagang nakakapagod at saka parang gusto mong sisihin yung, hindi na ngayon gusto mong sisihin yung pamilya mo, ba't tayo ganito? Bakit masyado tayong dysfunctional? But syempre, sa lahat naman ng breadwinners, yun lang naman ang masasabi ko, pero hindi ka pa rin makakahinte. Talagang tutulong ka, lalo na kung sumasaya ka rin Pag nakakatulong ka iba yung feeling, complete, alam mo yun. Nakikinig na. Just to clarify yung cause ng mga mental health issues ko, hindi yung actually breadwinning na ginagawa ko sa pamilya ko. Kasi yung pamilya ko, sobrang akong blessed na hindi ako inuobliga ng pamilya ko. Ever. Yung nanay ko nagtrabaho hanggang kaya niya. Ako na yung nag-request na, Nay, tama na, ako naman. Kahit yung mga kapatid ko, hindi rin na ako inuobliga. Marami kasi kung issues in the past na kailangan kong harapin nung bata pa ako, lalo na yung mga pinagdaanan ko nung nag-artista na ako, mga pinagdadaanan ko ngayon. Yun yung mga hinaharap ko, kaya ako nagte-therapy. Hindi yung actually ang gaan ng pagiging breadwinner ko. Kasi ako yung pinakamalaki ang kinikita sa bahay namin. Ako yung pinakamalaki ang pinoprovide. Pero hindi yung obligasyon. Tama. Ginusto ko yun kasi gusto kong mag-share kasi marami akong sobra na yun. I was about to say nga kanina, nung nagkasalta si Ate Uge, that being a breadwinner is also a gift. Diba? Na ikaw yung nabigyan ng ganong klaseng power to help your family. So hindi siya yung parang, some people might think na, uy, baka burden. Hindi lahat. Iba naman sa kanila, it's an honor, it's a gift na makatulong ako sa pamilya. But sadly, in the Philippines, mas marami yung burden breadwinner. That's the reality. Kaysa yung privileged breadwinner. Kaya sila breadwinner kasi, kaya kasi namin Diba? May gano'n, no? Sino pa? Who else? Lassie, yes. Yes, nagsimula akong pagiging breadwinner bata pa lang ako. So, high school. Kasi nakita ko rin problema sa pamilya ko na hindi naman nila ako inubliga pero nagkusa na lang ako. Kasi alam ko kaya kong diskarte ng lahat ng pangangailangan nila. So, nagtrabaho ko. Ano man yung mga naging trabaho ko, kumikita na rin ako. Hanggang sa ito na nga, itaguyod ko na, napagtapos ko ng pag-aaral ng kapatid ko, nabigyan ko ng bahay ng pamilya ko. So, nakakatuwa kasi, yung ngayon nangyayari naman sa akin ngayon, sinishare ko na yung blessings sa kanila. Congrats, Lassie, Ganda. Gladys? Yeah, before, nung bata pa ako, syempre yung father ko talaga ang breadwinner namin. And then, syempre hanggang sa nagsara yung company nila, tapos hardworking talaga yung father ko, pumasok siyang taxi driver, tumira kami sa isang kwarto lang, nakitira kami sa pinsan ko, ganun yung mga time na yun. Hanggang sa nabigyan nga akong break dito sa EBS, diba, through Maractal. Tapos sabi ko at that time, pasok na nagkasakit na yung father ko, sabi ko, parang sa kanta lang SB19 talaga na ako nang bahala. Yun na lang. Ganun din, voluntary, hindi nila ako inobligan, hindi ako sinabihan ng nanay ko o ng tatay ko, hindi. Ako talaga, gusto kong tumulong, masaya ako na tinutulungan yung mga magulang ko, napag-aral ko yung kapatid ko. At ngayon, I'm blessed na nandiyan na si Christopher, yung husband ko, at dalawa na kami magkatuwang na tinataguyod ang pamilya namin. Thank you, Gladys. Thank you, everybody, for sharing that. Next question, Marnel, is for Eugene. What's it like being Mrs. Danilo Putoni? Are you currently in an LDR? Nasa siya na pinili. Diba, no? What's it like being Mrs. Danilo Putoni? Gusto niya yan pag ng topic. Gusto niya yan. Oo, kahit sa shooting, minsan naiinip pa siya. Parang, kaya naman mabubuksan yung topic dito sa pag-asawa. So, ayan. Go again. Katulad din yung pagiging breadwinner at pagtulong sa pamilya, ito naman yung part na ako naman, yung masaya, kumpleto, ganon. So, tama lang ang dating ng mga chapters sa buhay ko. So, kung noon medyo chaotic or marami akong tanong, ngayon parang nasagot lahat ng tanong ko at parang lahat ng ginagawa ko sa trabaho,
sa pamilya ko. Buong-buo yung puso ko. Parang, sabi nga ni Vice, ang motivation lang naman talaga ng lahat ay love. So, ayun. Nahihirapan na kasagutin talaga to. Ang hirap ba daw yung LDR, sabi ni Marinel? Tanong ni Marinel. Yes, mahirap ang LDR. Maraming... Mahirap daw kasi yung video-video lang, di ba? Nahirapan ako nung tignan. Yun kasi kaya sabi, ang hirap kasi magbibideo ka na tapos magtatanggal ka pa ng bra kasi isa lang hawak ng cellphone yung gano'n. Nahihirapan daw siya. Delikado yung pagsagot na to. Oo, mahirap mag-LDR, pero kung handa naman kayo at creative kayo. Yan! Manangin! Creative kayo, makakarating kayo sa finish line. Ang mga breadwinners talaga, madiskarte. Oo! Yung ibang pinakamahirap na diskartehan niya yung paba. Thank you again, maraming salamat. Next is from Natalie Tomado, Philippine Star. Vice, ang question niya for you is, can you share the extent of your role in choosing the cast members kung meron? And any particular special reason that made you excited to work with them? Especially the first-timers. Simula pa lang, actually wala pa kami buong concept. Ang request ko lang agad talaga si Gladys at si Joe. Kasi, ito na yung, hindi pa po yung concept, pero gusto na namin, lahat kami gusto namin, hindi lang siya comedy movie. Gusto namin drama comedy. So, alam ko simula pa lang na kailangan ko ng tulong. So, hihingi ako ng tulong, depende ako sa tulong dun sa mga malalapit agad sa akin. So, si Gladys at saka si Jong yun. Kasi closest, very close ako sa kanilang dalawa. As alam ko, ang galing-galing nila sa drama. So, hindi ako mahihiyang humingi ng saklolo at alam kong susuportahan nila ako. Yung kay Eugene, actually si Eugene ang ayoko muna siyang ka-join. And then, promise, si Direk June kasi, syempre may personal relationship siya. Si Direk June, kumapit ng friendship card para kunin si Uge. Kasi gusto niya talaga si Uge for the role. Ako sabi ko, ayoko pa kasi meron akong dream na project na kasama si Uge. Sabi ko, ayoko kasi meron akong gusto na yung dalawa kaming bida. Kaya ayoko muna kasi una, nahihiya ako kay Eugene. Sabi ko, nahihiya naman ako yung support, di ba? Gusto ko dalawa na kaming bida, yung parang... At saka sabi ko, kung makikita na kami rito, baka ma-preempt yung plano. Kung gusto ko may pasabog kami dalawa ni Oge, yung walang yaan kami dalawa sa isang pelikula, yung gano'n. So, ang generous niya. She didn't mind na. Support ko si Vice, okay. Ganon, kaya ang masyadong mahal at dito. Itong pelikulang to talaga, natatouch ako tuwing pinag-uusapan. Kasi iba siya iba yung pagmamahal nila, iba yung pagmamahal ko dito sa movie. Iba rin yung pagmamahal ko at yung pagmamahal na nakuha ko mula sa mga kasama ko. Grabe sila sa akin dito. Grabe nila akong minahal at sinuportahan. Grabe sila. Meron silang balak lahat sa akin. Parang lahat sila, pre-project nila ako. Lahat from the director to my co-stars. Parang lahat sila may project sa akin. Parang pina-project nila ako. Yung gusto nila, may gusto sila sa akin na makita ng mga tao pag pinanood nila yung pelikula. And with that, Direk, ano yung gusto mong makita namin kay Vice sa pelikulang to? Siguro ang pwede kong ikwento is how I approach the entire shoot, with this being our first collaboration. I already mentioned this earlier that I just really wanted to be surprised. And during our first shooting day, I remember that I think I was able to capture, it was just a 5-second close-up of Meme as Bambi. And when I caught that, I felt napaka-authentic. I suddenly felt that Bambi is alive. Nakuha talaga yung core ng character. Kasi syempre nung nagsisimula, ano ba to? I know what's expected for me to come up with a film that's entertaining, but at the same time fresh, but at the same time, it should be a true Vice Ganda movie, but it has also have to have my own touch. But it's a lot. Parang the pressure was there, but on that first day, I let go of the pressure and I just decided to embrace the process. Kasi nakita ko yung authenticity ng character and I felt that if we could just stay true and stay grounded to this authenticity until the end of the filming process, we might be able to come up with something special. And I think that's what we're all able to achieve. A story for the family, and in terms of
how the audiences are going to see Meme. I think they're going to see Meme in a new light. Familiar pa rin, ito pa rin yung vice ganda na minahal ninyo, pero mas marami pa kayong mamahalin sa kanya ngayon. Doon sa pinakita kang trailer kanina medyo different, naninibago kami na hindi yung from start to finish, puro magkapatawa. Ngayon hindi, may away, may drama. So, Nakakapanibago talaga. Nakakapanibago. Sa script pa lang yung nabasa, nakakapanibago. Sa set, nakakapanibago. Ibang-iba. This is a brand new experience sa akin na napakaganda. Yung nabanggit mo na yung script, I wanna go to Jumbo and Daisy. Meron ba kayong pinattern na